What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Hello guys! Hello! Welcome back to my channel. Maraming salamat kung nandito na naman kayo sa aking channel. Let's open the light. Lahat para medyo maana tayo. Ayan. Welcome back to my channel, mga Shalak. Thank you so much sa pagbalik niyo na naman sa aking channel. Thank you so much. I really appreciate yung mga comments ninyo. Sometimes hindi na ako nakaka-reply kasi hindi naman sa busy. Meron na akong, yung attention ko kasi parang nababaling sa ibang bagay. Like pag-apply, and at the same time, having some interview nung pagbalik ko dito sa Amerika. So hindi ko na na-vlog lahat-lahat ng mga bakasyon ko because, pag nag-e-enjoy tayo ng sobra-sobra, nakakalimutan na natin yung mga responsibilities. Shalak! Yun, nakabalik na ako ng Amerika and update, meron na akong tinanggap na trabaho. Now, I should be starting next week, which is on Tuesday next week. Kaso guys, parang binigyan kasi ako ng dalawang option. Start date of next week, which is Tuesday, or sa December 9 or first week ng December. Iniisip kong umuwi ng Pilipinas kasi yung after kong umalis sa previous employer ko, in which hindi naman ako nagtagal, nagbakasyon ako sa Thailand, sa Phuket, Bangkok, Dubai, and Saudi Arabia. Kaso, hindi ako umuwi ng Pilipinas. Kasi, the reason why na-cut short yung vacation ko na yon is because I need to come back to the US and asikasuhin ko yung mga employment something dito mismo. Medical, lahat-lahat. Gusto kong asikasuhin na. Ang balak ko umuwi pa ng Pilipinas after nito. Dapat ngayon, magpa-fly ako sa Philippines or next week. Kaso, binigyan ako ng start date ng next week tsaka ng first week ng December. So, nag-aalangan ako ngayon kung uuwi ako ng Pilipinas or hindi na. Kasi once I start, this is a new specialty guys. Sabihin ko na sa inyo, hindi ito emergency department na this will be a new world for me. Hindi naman siya working remotely or computer. Pa rin, sa hospital pa rin, pero hindi na ako yung parang primary nurse or iba na yung center or focus. No, magtaka na naman sila. Ano kaya itong Maano na naman ako, mag-aasa naman kayo. Basta hindi na ako parang primary nurse or something sa So, hindi na siya yung parang pag nag-toxic yung pasyente or pag ikaw yung magiging parang ikaw yung unang tatanungin. Ikaw yung parang nasa sentro. Ito, hindi na. Okay? By the way, nag-ano pala ako ngayon. Nag-lunch ako, quinoa and yung aking kinamatisang manok. Ayun. Let's eat.
So yun, nag-iisip-isip ako ngayon guys, kung uuwi ako ng Pilipinas muna. I still have a lot of mga airline points and hotel points that I need to use. And at the same time, hindi ako nakauwi ng Pilipinas and I wanna see my mother, which is nag-iisa na lang, widow na. Yan na. And lately, nung nakonsensya rin ako, nung nasa bakasyon ako, nung pabalik na ako dito ng US, nasa Dubai na ako nun, nasa last stage na ako ng aking bakasyon, and he messaged me that she missed me, ganyan-ganyan, and sabi ko sana umuwi muna ako ng Pilipinas. Pero hindi na kasi makapag-antay yung processing ng employment. So sabi ko, balik na ako ng US. So, since nabigyan ako ng option ng next week, tsaka this first week ng December, nag-iisip-isip ako ngayon kung uuwi ako ng Pilipinas before ako mag-start. Kasi intensive ang training dito, guys. It will be like around 8 weeks to 12 weeks. So, like 2 to 3 months. And then, so, kung magti-training ako, abutin ng January, tapos it would take time before I file my PTO. So, next year, ang pinakamaagang uwi ko na, kasi magsasabay kami ng friend ko or ng beshi ko, is around this September or October, mga ganon. Okay, yung message. Tingnan natin. May nag-message ba? Wala naman. Okay. Ayan. Before ako magkwento sa kung anong nangyari sa akin sa last vacation ko, nung afternoon, kasi hindi na ako nakapag-vlog talaga while I was in Saudi Arabia and at the same time sa Dubai. So ito ang sabi, yes. Saan ba yun? Merong nag-comment. Bagong subscriber. Gusto ko lang mag-reply kasi kung minsan hindi na ako nakakapag-reply sa inyo ng maayos, guys. Kung minsan hindi na ako dati very interactive talaga ako, pero ngayon hopefully very soon after this after this video shalap ayun. Nurse Can, I'm your new subscriber, isa sa mga nag-e-enjoy sa mga videos mo. Thank you for this inspiring video for someone like me na nasa processing video sa ano to, nag-i-enjoy sa mga video. Thank you for this inspiring video for someone like me na nasa processing stage. Processing pa lang ng I-140. Tapos retrogression pa. This video gave me hope to continue my journey in working in America as a nurse currently here in Saudi Arabia. Please continue to inspire. Please continue to make inspiring videos. Thank you so much. Dahil ito yung ito yung channel na tinatambayan nyo. Charis, joke lang yun. Ayun. Yes, thank you so much. Ang daming akong nababasang mga magagandang comment dito sa, I think ito yung post ko na matagal na. Which is 7 months ago, nung nasa Ohio pa ako, kung worth it pa bang mag-America, mag-NCLEX, ganon. Yes, it's still worth it, of course, diba? Ito nga ako, pa-enjoy na lang. Imagine nyo guys, kakabalik ko lang ng bakasyon, tapos uuwi pa ako ng Pilipinas na naman. Shalak talaga, nakakaloka. Ay, shalak. Ayun, makwento ko lang sa inyo kung anong nangyari sa akin for the past, I think, umalis ako ng 3 ng October and then nakabalik ko ng mga 25 or 26 ng mga ganun, mga last week na ata, pinaka last week na ng October. Yeah, nag-enjoy talaga ako doon sa Dubai ng sobra-sobra. Pero na-enjoy ko rin naman yung Phuket. Kaso, solo traveler kasi ako doon sa Phuket. So, doon may mga nakilala rin ako, mga Thai friends, of course. Nung nasa Thailand ako, meron na akong nakailang balik na, Diyos ko Lord, pang ilang balik ko na sa Thailand yun. Siguro pang 5 or pang 6 na balik ko na sa Thailand. Thailand is so beautiful, shalak. Baka bumalik pa ako at dumaan ako ng Thailand before going home sa Philippines. Before ako mag-start, kung magbabakasyon nga ako. Kasi I have 2 days to decide now kung sasali ba ako sa next week orientation or I will move my orientation date to December. So,
So, ayun nga guys, nung pumunta ako ng Saudi Arabia, nag-enjoy talaga ako. Though it's not my first time, of course, to go to Riyadh. Sa Riyadh lang naman ako nag-stay for around siguro mga 4 nights before ako pumunta ng Dubai. Kasi yung, anong tawag dito? Kasi yung flight ko to Dubai na nabook ko na earlier, kasi before ako nag-book ng visa ay around, before kami nag-apply ng visa sa Dubai, ay nakabook na ako ng round trip flight, which is Riyadh King Khalid papuntang Dubai. So, pumunta na rin ako sa Saudi Arabia kasi hindi pa kami, ang tagal na rin namin hindi nagkikita. Ang tagal bang? Mga 6 months, 7 months ng friend ko or ng beshi ko sa Saudi Arabia. Tapos meet din with some Dutchmate kasi may mga kaibigan din akong matagal nang hindi nakikita, mga ganon. So, we met kasi nung pumunta ako this year, nung March ba yun? Nung March ay sa Jeddah lang kami nanatili and Mecca. So, pumunta ako ng Riyadh, reconnecting with friends, and pumunta kami ng friend ko sa, grabe, nakakapagod yun, pero grabe, nag-enjoy din ako doon kasi napakalawak. Para siyang, yung parang isang city na nandoon na lahat. Nandun na lahat ng mga country. Merong mga Bangkok, merong mga, mga Egypt, Morocco, mga ganyan. Nandun na lahat. Mga Saudi, syempre, kasali din yung Saudi Arabia. Ang tawag din ay Riyadh Boulevard. Ay, hindi Riyadh Boulevard. Boulevard World. Boulevard World, kasama siya sa Riyadh season. Pero, open lang siya from, I think October up until March. I'm not sure. Basta open lang siya during colder season sa Saudi Arabia or sa Riyadh. So yun, nagpunta kami doon. Hindi ko alam kung magkano yung nabook ng friend ko doon sa, doon sa anong tawag dito? Doon sa area niya. Kasi nagbook siya ng ticket. I think on the day na pumunta kami doon sa Boulevard World. Hindi ko alam kung magkano kasi parang hindi ko rin yun nabayaran. Tangina. Gosh. Nakalimutan ko pang bayaran yun sa... Hindi ko natanong na kung, Diyos ko Lord, baka mahal yun, no? Kawawa naman. Kaano naman yun? Nakonsensya naman ako bigla. No, ngayon ko lang naalala na hindi ko pa na nabayaran yun. Buisit siya. Lak talaga dyan. Tapos, ano pang nangyari sa... Diyos ko Lord, ngayon ko lang naalala na hindi ko nabayaran. Diyos ko Lord. Mahal kaya yun? Feeling ko ang mahal nun. Baka mga 100 or 200 riyals ang bayad doon. I-search ko nga, Boulevard World ticket, how much? Kawawa naman yung ko. Well, anyway, best friend ko naman yung since high school. Boulevard World ticket price. Magkano kaya yun, besh? Lang naman. Boulevard World ticket price start at 29 per weekday and 3 and 58. Kailan pa kayong pumunta? Parang weekend yun, besh. School, baka weekend yun. 29 riyals, 58 nandito 29 riyals per weekday and 58 per weekend entry. Sana lang hindi weekend. Hindi ko naman. Sherlock! Diyos ko, Lord! Naalala ko lang, ngayon ko lang naalala na nagtiticket pala. But anyway, let's forget about it. Nangyari. Ayun. Tapos, nagkita rin kami ng sister ko in which hindi rin kami nakapagkita for since nung umalis siya papuntang Saudi Arabia para magtrabaho. So, hindi kasi kami nakapagkita din noong ang last nakita namin, I think, is before siya nag-Saudi. So, that's like 1 year ago or 1.5 years ago, mga ganyan. So, pumunta kami sa Red Sand. Doon, merong ATV, nag-drive ako, natakot pa nga ako, Sherlock! Nakakaloka yung doon, guys. As
in super duper. Nung una natakot akong mag-drive ng ATD guys, as in nakakaloka. Hindi ko siya ini-expect na kaya kong gawin or kaya kong mag-drive. Nung nag-ano na ka, magkano ba yung renta namin doon? Siguro parang 50 SR. 50 SR ata kung hindi 60 SR. Mga ganun. 50 to 60 SR yung naging renta doon. For like an hour. 1 hour na ata. Hindi katulad sa Dubai na parang ang mahal. Kasi nasa touristy place talaga yung sa Dubai. Nakalimutan ko na kung magkano. I think 200 yung sa Dubai or 180 mga ganyan. I forgot. But sa Saudi Arabia, it's just around 50 to 60 real. Ang dirhams naman tsaka reals, hindi rin naman nagkakalayo. Halos pareho lang sila. So, mas maganda yung scenery sa Dubai, pero sa Saudi Arabia, mas maganda kasi yung yung parang field. Halos pareho lang siguro, pero mas lang sa Dubai. Mas mahal lang siguro kasi nasa touristy place. Ganon. Tapos after nun magkita, syempre, lumipad na ako patong Dubai. Naloka pa ako sa immigration Hindi naman sa customs. Sa customs, pagkakita ng bag ko, ang bag ko ay hindi rin naman kamahalan. 'Di ba? Pakita ko sa inyo. Saan yung backpack ko? Backpack ko na Coach. Ayan. Guys, siya lang. Itong backpack ko na Coach, guys. Ito yung naging dahilan para hindi naman na ma-hold, pero na-question ako sa sa immigration guy. Ang mura-mura nito. Kala mo naman kamahalan, 'di ba? Kala mo naman ang mahal-mahal is nasa lang na yan, nasa discounted ko na nabili. Do kung i-convert mo sa peso napakamahal din naman, 'di ba? Parang di mo rin na hindi mo rin parang maabot ng bonggang-bongga. Pero, ang kasi doon is that, pagkapasok ko, tinanong ako, besh, is this original? Sabi ko gano'n, what? Sabi ko, this is original. This is dollar. Sabi niya, how much? Akala niya siguro, hindi ko alam kung magkano yung real price ng original. Tapos nung nakita niya yung parang, yung parang straightforward ako sumagot, pinaalis niya na ako agad. Sabi ko, ay galing ko Amerika. Binili ko to sa Amerika, dahil wag kang etchosera. Tapos yun, pagkarating ko namin ng Dubai, hotel, mga ganon. Nagstay ako sa Dera, in which pinagsisisihan ko na nagstay kami doon. Nandoon yung Old Dubai. Malapit siya sa Old Dubai. And at the same time, maraming mga kainan doon din ng mga Pilipino, mga ganyan. Malapit din sa, yung tawag doon sa... Ay, nakalimutan ko yung night market na maganda sa Hay! Nasa dulo ng dila ko. Buisit. Tangina. Sorry. Basta yung night market. Merong night market din doon. Meron din ng market sa... nasa dulo ng dila ko. Basta one station lang siya from Dera. From, Hay! Nakalimutan ko na talaga as in. Basta yun. Marami rin kaming ginawa sa Dubai. Siguro sa mga 5 to 6 days kami sa Dubai noon, guys. Hindi 5 days or 6 days, mga ganyan. Kami, syempre, pahinga sa hotel on the first night. Besh, grabe ang laki ng Dubai Mall. Besh, nung last na punta namin ng Dubai Mall ng friend ko, Diyos ko Lord, siguro mga 2 or hanggang 3 oras kaming nawala sa Dubai Mall. Shalak talaga, day. Tinawagan na namin yung friend namin. Diyos ko Lord, hindi na kami makalabas. Ang daming mga exit, guys. Sabi ko, Diyos ko Lord. Besh, alas 3 pa lang ng hapon, nawawala na kami. Siguro nakadating kami ng ng MRT or ng metro ng mga 6 o'clock day. Diyos ko Lord, sabi, shalak! Nung first na meron kaming guide, yung first day namin or first night namin. Dinala kami doon ng friend ko. Pero yung pang 5th or 4th, trinay namin pumunta ng Dubai kasi malapit yun sa, parang malapit-lapit na. Nag-taxi lang kami from Museum of Art. Hindi. Museum of Art. Future Museum. Parang nakalimutan ko.
Museum of the Future. Shut up. Kasi nung morning na yun, nagpunta kami sa Museum of the Future. Museum of the Future ata yun. Yung may laking nag-picture-picture pa kami doon. Malapit yun sa Museum of the Future. Ayan. From the Museum of the Future, nag-taxi kami. Hindi. From the Museum of the Future, kaya ba kami? Nag-taxi kami papuntang papuntang yung merong wings. Tapos malapit siya sa Burj Khalifa. Yun, nag-picture-picture kami doon. Ang dami rin ng pila doon. Tapos after nun, sabi namin, punta tayo ng Dubai. Since nakikita na natin yung Burj Khalifa, dyan lang yung Dubai Mall. Nagpunta kami sa Dubai Mall. Diyos ko Lord, nawala kami ng mga 2 to 3 hours. Shalak talaga dahil. As in. So far, na-enjoy ko naman ng bonggang-bongga yung bakasyon ko. Kaso guys, parang napaka-incomplete lang talaga na hindi ako umuwi ng Pilipinas. Ang dahilan ay may kailangan na nga akong asikasuhin. I need to go back to and nakaset na rin yung aking flight. Which is binook ko lang through the remaining Virgin Atlantic points that I do have. So nagbook ako Air France, mga ganyan. I paid the taxes of course, hindi yun completely free. So, yun lang guys. Sa ngayon ay pinag-iisipan ko pang if ever pupunta ako ng Pilipinas or not before I start the training or I will start the training now. Hindi ko alam. Nag-iisip-isip pa ako. Shalak. Anyway, i-update ko kayo for the upcoming vlog kung ano man. Kasi yun nga, parang gusto ko talagang umuwi. At pagpunta ng Pilipinas. Diba? Hopefully, okay na pagpunta ko dahil hindi na binabaha. Hindi naman ako sa Cebu uuwi. Shalak. O siya, sige na mga beshi. Thank you so much. Bye! See you on my next vlog. At least na-update ko kayo kung ano nang meron sa akin, diba?